PBBM, sinupalpal si Marcoleta sa pool sa muka. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, tanghali, gabi sa atin pong mga kababayan naman po sa iba't ibang panig ng mundo. Well, mga kababayan, muli na naman pong nagpakawala po ng supalpal itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Supalpal laban po dito sa paborito po ng bayan. Paborito ng bayan, ano? Paborito ng bayan para pag-usapan. Ang laging may tama, ang laging may sablay. Walang iba po kundi ito pong si Senator Marcoleta. Ayun. Oo, paborito talaga, ha? Paborito talaga ng lahat. Paano naman kasi, mga kababayan? Halos lahat ng mga sinasabi nitong si Marcoleta ay sablay. Oo. Laging supalpal ang inaabot eh. Mula pa nung siya po ay congressman, nasubaybayan naman po natin yan. Oo, sa kongreso po, tinanggal. Oo, tinanggal si Marcoleta bilang ano yata ito, miyembro po ng isang committee. Paano ba naman, mga kaibigan, ano? Sa tuwing present po siya doon sa committee yon, lagi na lamang po siyang kontra eh. Kahit sa tingin ng kanyang mga kasama ay tama, para sa kanya mali. Kaya ayun, pinagkaisahan. At yun nga, tinanggal po bilang miyembro ng isang committee yan. Natatandaan ko yan dahil napapanood ko yan noon eh. At ngayon, siya po ay nasa Senado na. Ba, talaga naman, ano, from Congress to Senate. Abay, wala pa rin ginawa. Oo, kundi parehas, paleho. Wala siyang ginawa kundi maghanap po ng away. Hindi ko alam kung ano po ang plano nito sa pagiging senador eh. Naging parang mortal na kaaway niya itong si Ping Lacson. Natatandaan niyo po ba yan? Matapos nga pong palitan siya nitong isa ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, doon na po nag-umpisa ang kanilang bangayan at uminit na parang pumuputok na bulkan. Natuturete na ang tenga po ni Lacson sa bawat sesyon na nandun po si Marcoleta. Maaga pa nga lang, away na kaagad kasi simula pa lamang, banatan na kaagad, katatapos pa lamang ng parang katatapos lang ng dasal diyan sa Senado, agad-agad may away na. Si Hontiveros, di ba? Minalit din niya. Dahil nga daw hindi siya abogado. Si Marcoleta magaling na abogado eh, di ba? Yan wala daw kasi siyang background sa batas kaya parang sinasabi nga niya na na wala siyang karapatang makipagtalo kay Marcoleta. Tama ba 'yun? Halos lahat yata sa minority. Yung kasalukuyang minority natin halos yata sa minority ay nakasagutan na nito eh. At itong nakaraan nga lang po nag-walk out. Nag-walk out po sa session ang minority. At ayon kay Soto, sa rules po ng Senado, yan po ay pinakamataas. Highest precedence ang pagbanggit ni Senator Soto. That is the highest precedence. Non-debatable. Kaso mo, itong si Marcoleta, naging makulit na naman. Aba, akalain nyo, sinabi po ni Marcoleta na mabait pa daw sila sa majority. Dahil doon sa ginawa po ng minority na pag-walk out, pwede daw nilang persahin. Sila, itong minority, para bumalik sa session. Sige nga, kung sakali at mangyari po ulit yan, sige nga, gawin nyo nga po sa minority yan. Para makita namin ang angas po ninyo. Ay, naku talaga. Sa Senado po, alam niyo mga kababayan, kung inyo pong mapapansin, lalo na yung araw na pinagdidebatihan nila yung tungkol po doon sa online voting yata yun, di ba? Yung online voting. Halos si Marcoleta at saka si Cayetano lamang po ang part ng majority eh. Sila lang dalawa ang mainit na nakikipagbabalitaktakan, nakikipagtigasan, nakikipagpatigasan sa minority senators. Anong ginagawa ng iba? Sina Jinggoy, si Padilla, Escudero, Bongo at iba pa.
'Di ba? Mga tahimik lang ang mga 'yan. Ewan ko kung tahimik sila dahil wala silang masabi, ah. Kaya kung bibigyan natin ng analisasyon, ito po ano, parang si Cayetano at Marcoleta lamang po ang pinanggagalingan ng mga idea, oo, para ika nga maproteksyonan itong mga senador na maaaring makulong at kung sakaling may magtago, kagaya po ni Bato, ay hindi rin maapektuhan ng majority block. Oo, pagdating po sa quorum o kaya sa bilangan, ano? Kaya sa madaling sabi po, itong dalawang senador na ito ang arkitekto. At dahil nga po, ang nangyayari ngayon ay ang majority po ay pinuputakti ng mga iba't ibang kaso. Ano? Kasama po dito si Marcoleta. Oo. Ngayon, gusto nilang paniwalain ng taong bayan na pinupolitika sila ni PBBM o kaya ang palasyo. Ano? Silang mga senador ba? Yung nasa mayorya. At dahil dyan, may matinding pahayag. Bumanat itong si Marcoleta. Basahin ko po sa inyo ang kanyang banat kay PBBM. Ito po, ang sabi po ni Marcoleta. Senate presidency ni Alan Peter Cayetano ay nag-iisang walang basbas ng Malacanang. Ito ay pahayag po ni Marcoleta nitong nakalipas lamang. Ayan. Sa puntong ito, pinapalabas po ni Marcoleta na ang Senate presidency daw ni Escudero, ni Soto, at yan po ay mga may basbas o kaya pinapakialaman. Yan ang yan ang tamang salita. Pinapakialaman ng Malacanang, ano? At ito lamang kay Cayetano daw ang hindi po nagpapadikta sa palasyo. Alam nyo, kung pinapakialaman kayo diyan, pinapakialaman kayo ng palasyo diyan sa Senado, baka hindi po kayo inabot ng ganyang katagal sa pwesto. Oo, lalong-lalo na po itong si Cayetano, baka hindi po tumagal ng mahigit isang buwan yan. Baka balik minority kayo diyan pag pinakialaman kayo ng Pangulo. Si PBBM, alam niya po ang kanyang limitasyon. Isa pa, ginagalang din po niya ang separation of power ng executive, ng legislative at ng judicial body, no? Hindi kagaya niyo diyan sa majority na parang gusto niyo lagi na lamang kayo ang hari, lagi na lamang kayo ang tama. Basta kung anong maisipan po ninyong gawin, ginagawa po ninyo. Hindi yan ang gawain po ni PBBM dahil pinapairal po niya ang respeto. Ganyan po ang ating Pangulo. At dahil diyan, ayun, sinupla. Oo. Sinupla talaga, no? Sapul sa mukha si Marcoleta. Basahin po natin. Ito. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Uutusan mo yung senador na ito yung iboboto mo? Parang out of this world yata yung mga usapang ganun. Ano ngayon? Pahiya ka, no? Kita po ninyo? Yan ang sinasabi namin. Huwag kayong basta-basta magbibitaw ng mga salita kung hindi po nyo pinag-isipan mabuti. Talaga ito mga ito, ano? Walang kadala-dala. So, ano ka ngayon, Marcoleta? Out of this world. Para sabihin ni PBBM yan na wala sa mundong ito ang usapin yan. Noong panahon ni Digong, ay talagang ganyan ang nangyayari noon. Alam po yan ng mga maraming mambabatas noon. At kahit ang mga ordinaryong Pilipino na nanonood po sa mga sesyon ng Senado at saka Kongreso noon, alam po nila yan. Nahawak po ni Duterte ang Senado at saka ang Kongreso noon. Natatanda ninyo mga kababayan, nung panahon na si Alvarez po yung House Speaker natin, gustong patalsikin itong si Alvarez noon. Pero ayaw pong mangyari ni Duterte. Alam po ng marami yan na si Duterte at saka si Alvarez ay matalik pong magkaibigan yan. Matalik pong magkasanggayan eh. Pero si Digong mismo walang nagawa po. Wala pong nagawa dahil yan po ang gustong mangyari po ni Sara Duterte na iluklok o ipalit itong si Gloria Macapagal Arroyo noon. Yan po ang nangyari noong mga panahon yon. So lumalabas po talaga na sila mag-ama meron pong kontrol sa Senado at saka sa Kongreso noon. So, paano yan? Muli na naman pong napahiya si Marcoleta. Isang magaling na abogado, pinataob ni Soto na produkto ng One Ball University.
Oo, akala niya matatakot din niya si Trillanes. Ay, kinasahan siya ni Trillanes. Oo, ngayon naman, busalsal na naman siya. Oo, si Bongbong Marcos, hindi naman po ito abogado rin. Oo, dali na naman si, si Marcoleta. Hindi na talaga nagtanda ito. Sabagay, sa dami ba naman ng supalpal na inabot na nito, baka immune na. Ay siya, sige. Oo, maraming salamat po muli sa panunod at napahaba na yata yung ating kwentuhan. Oo, sige po, pa-comment na lamang po kung ano po ang inyong mga salubin, damdamin at reaksyon patungkol sa ating mga napag-usapan.